Apo, ayon sa isang kasabihan, cancer cannot cripple love. It cannot shatter hope. It cannot conquer the spirit. Yan ang mantra ng ating panauhin na 3 taon na pong nakikipaglaban sa ovarian cancer. Nakilala po namin siya ni Papo nung siya ay mag-message sa akin, yung kanyang partner. Nag-message siya sa akin sa aking Instagram para manghingi ng tulong sa amin ni Papo. Noong 2021, pandemic ito eh. 2020. So, start ng pandemic nung nag-message siya. Before pa, no? So, Actually, start na. sa dami ng nag-message, nakita ko yung message niya. So, it was meant to be. At yun nga, nagsimula po siyang mag-chemotherapy noong 2021. At nandito siya ngayon, kasama namin sa studio for the first time, face-to-face. Dahil puro online lang aming conversation. Happy to have her here, si Annaliza. At ang kanyang partner na si Juvie Locinario. Annaliza Maria Dawal. Annaliza Dawal. Annaliza, At si Juvie ang kanyang Locinario. partner. For the first time, face-to-face. Kasi sa radio program ni Papu, na-interview na kayo. Yes. Papu, naalala mo? Kwento Oo, mo? nung pandemic to. Opo, No? Nag-raise tayo ng funds para Yes. sa ano niya, pagpapagamot niya. Sa chemotherapy, kanyang, yung first round. Kanyang cancer. Yeah. Ang layo na itsura mo, ha? Doon sa Oo. kanina, sobrang hindi mo iisipin na ikaw yung babaeng nasa litrato Yeah. kanina na pinakita Oo. natin. Annalisa, ano yung cancer mo para malaman ng mga nanonood po, sa atin? Ovarian Ovarian cancer, cancer stage 3. Stage 3. Opo. That was then, di ba? Yung 2020. Opo. Ngayon, anong stage ng cancer mo? Ganun pa rin po Hindi yung... nagbago? Hindi Out po after nagbago, all stage the 2 chemo? pa rin. Stage Pero 2 pa pag rin po tinignan siya. mo yung itsura mo, tignan mo, Annalisa, yun yung first photos, no? Malaki yung tiyan niya. Oo, hindi ka pa nagkikimo. Lumaki ng ganyan yung tiyan mo. Iyan ba yung parang tumor? Ano po, tubig po siya. Tubig. Na ano siya, na-stuck po siya sa tiyan ko. Oo. Balik kahit inom po ako ng inom ng tubig or kain ako ng kanin, hindi po siya lumalabas sa ano po. Kumbaga, Naiipon hindi ko lang. siya naiihi, hindi ko siya nadudumi. Oo. Pala, yung time na lumalaki na yung tiyan ko is nahaharangan na daw po yung dumiyan ko tsaka yung ihian ko. Kaya ganyan po na siya kalaki. And when you messaged us, Juvie, si Juvie, your Opo. partner, ano yung story, no? Random lang? Marami kayong mga minessage na tao? Papaano? Nung sa inyo na lang po, nag-message po ako ng baka sakali po ako. Nag-reply naman po kayo. How Napansin niyo long po did it take bago ko nakita yung message mo? Kasi ang dami rin nagme-message talaga sa amin eh. One day lang po. Nakita ko agad. Opo. Oh, it was meant to be, no? Kasi yung araw na po, nagagaw buhay na po siya. Talaga? Tapos, Ano ka nun? Opo. Parang 50-50? Ano? tapos nung kinabukasan, may nag-text na po sa akin yung, nag-reply na po kayo na What was my reply? So, anong yung sinabi? ano daw po, tutulungan niyo daw po kami na para makahanap po siya ng ospital sa lahat ng mga gastusin. Taga-Pasay ka kasi, di ba? Opo. Oo. So, nataon naman na may kilala kami sa Pasay. Kaya Opo. naasikaso kayo agad, di ba? Agad-agad po. Oo. Na- Salamat sa aming kaibigan si Derek. Oo. Paano Siya yun. paano ka nakalabas dun sa sa pag-aagaw buhay mo? Oo. Anong ginawa sa iyo? Wala po kasi yung time po na bago po namin umano kay ma'am tinatulog noon is nag-aagaw buhay na po ako noon. Nagsasabi na po ako sa kanya na pag tulog ako, wag mo na lang akong gisingin kasi pagod na po ako yung time na yun. Tapos sabi niya, kaya mo yan. Kahit wala na yung mama mo, andito naman kami. Tapos yung time po na nag-aagaw buhay na ako noon, hindi na talaga ako, parang ayoko na kasi pagod na ako. Narinig ko po yung mama niya. Pero yung kapatid ko po, tsaka yung ibang kapatid ko, online po ano ko pa, sa video call. Tapos yung mama po niya, si nanay, nasa ulunan ko. Kasi may pangako po ko ng kinanay dati na, pag gumaling ako, nay, sasamahan ka talaga mamalengke. Kasi yung time po na yun, nagtitinta po kami ng isda. Sila nanay tumutulong. Hindi po ako makatulong kasi nga sobrang laki po ng tiyan ko. Hirap na hirap po ako bumaba. Tapos, yung time na nag-aagaboy na ako, sabi niya, di ba sabi mo, tutulungan mo pa ako mamalengke. Gising ka dyan. Pero yung diwa ko po, nung parang, ayoko na. Parang yung, puti na lang po yung nakikita ko. Parang yung naririnig ko na lang po is yung nag-e-echo na lang.
Segundo po sana. Siguro po, ganun po. Kasi yung time na naririnig ko na umiiyak sila, nanay, siya, tsaka yung kapatid ko, wala akong pakialam. Pero isang boses lang po yung narinig ko. Yung boses lang po ni nanay talaga. Yung sinabi niya na, nakala ko ba lalabanan mo yung sakit mo para masamahan mo ko mamalengke. Doon na po ako gumising. So, yung time na yun, curious lang, please refresh our memory. The time na nag-reply ako, dumating ba agad yung tulong sa kanya? Kinabukasan po, may nag-message po kagad kay Juby na, ayun nga po, yung assistant nyo po yata yun na. Si Katkat. Opo. Buhay pa siya nun eh. Na ang sabi Alam niyo na, ba na wala na si Katkat? hindi po. Hindi po. Pumanaw siya ng 2020. Kidney failure din. Sige, tuloy mo. Yun po, yung time na kinabukasan, may nag-chat na sa amin, which is kay Juby po sa Instagram. Doon na po siya nag-iyak lalo. Kasi sabi niya sa akin, babe, maano ka na, makakaharap ka na ng ospital, hindi na tayo matutulog sa lang po, gilid lang po ng ospital para po talaga Para matanggap tanggapin lang po kami. kami. So, tinanggap kayo agad sa ospital? Sa po, may pumunta po na ambulansya po. Yung kay Sir sinundo kayo. Mark. Assist. Opo, ayun po yung nag-assist kagad sa amin. Bali, doon lang po may private hospital po doon sa may Pasay, sa may Adventist po. Doon na po kami Doon na po ko tinanggap. Pero yung time po noon, medyo nagka-problema pa po noong time na yun. Kasi, di ba, during po pandemic, uso po yung COVID. So, nangyari na yun. Nag-positive po ko noong time na yun. Pero, nag-positive ka pa? opo. Oo. Pero yung bago po yun, lagi po kaming nagpapa-swab sa barangay namin kasi nga lagi po hinahanap yun sa ospital na pupuntahan namin. Pero lagi naman po kung negative. Doon lang po nung time na yun sa Adventist. Pero may Positive. sakit ka na noon, no? Opo. Malaki na yung tiyan mo noon. Opo, Pero meron na po. nagka-COVID ka pa rin. Opo. Pero nung after nila nasabi na positive ka, ilang days po, nagpa-swab po ulit kami, negative naman po. Parang false Opo. alarm. Baka, Kaya- no? Baka false alarm, no? Opo. So, Nagpadala ibig kong si sabihin, yung time na nag-aagaw buhay ka, nangyayari yun sa bahay ninyo. Opo. Opo. Hindi yun sa sa bahay po ospital. namin. Hindi Opo. po sa bahay. Wala pa pong tumatanggap Tapos na. dinala ka sa ospital, pero sa labas lang kayo ng ospital nag-iintay. Opo. Magdamag po kami dun Sa sa... kalsada? Opo. Sa may tabing Hindi po, kalsada? sa may ER lang po. Sa Sa may labas. Sa ER? may ER sa labas. Yun yung bago sila pick Opo. upin, ambulance. Bago Pero pa yung po pick up na kay ambulance, hindi na kayo naghintay sa labas. Hindi na Diretso po. sila sa loob. Pero Opo, that yung- was the time na sobrang nakakatakot kasi ang dami nagkaka-COVID, Yeah. di ba? Yeah. Pero kayo nakapila kayo sa ospital. Opo. Opo. Meron pa pong time na yun na sa dami po ng hospital na pinuntahan namin sa Quezon, di na po ako mag-mention. Sabi sa akin na, sige, tatanggapin namin yung pasyente nyo, pero pipirma kayo ng waiver na isasama namin siya sa COVID patient. Pero walang gagawin. Walang gagawin. Sabi ko sa kanya, tsaka sa pinsan ko, kasi pinsan ko pinaghahatid sa amin eh. Sabi ko, pumayag na lang kayo para ma-assist na ako kasi pain na po talaga yung pakiramdam ko noon eh. Sabi nito, nagalit siya. Sabi niya, alam mo ba pag pumasok ka dyan, hindi ka na namin makikita buhay. Kaya, ang ginawa po talaga namin, umikot-ikot po kami kahit sa ang ospital na yun. At walang And then, tumatanggap. Wala po. talaga. Tapos Umuwi na rin po kami. nung umuwi po kami, sakto po yung nag-message po kayo. Tuwan-tuwa po kami ng nanay na gagaling na siya. Tumalon-talon na lang siya, babe, okay na. Kaya mo na yan, gagaling ka na. Tatanggalin na yung tubig sa tiyan mo. I think it was meant to be. Kasi alam nyo, sa dami ng message, hindi ako lagi nag-check. Pero that day, ganun ako ng ganun. Tapos there was something about your message. Kasi iba talaga hindi genuine eh, yung paghingi. Parang professional, manghihingi lang. Pero I remember, bago kayo patawagan, pina-check ko muna yung background nyo, yung Facebook nyo, just to make sure. Na diba? po. So it was meant to be. Kasi kung hindi ako nag-check ng message ng araw na yun, Baka wala na Wala, siya ngayon. baka wala na po talaga siya ngayon. May- Kaya po maraming pong salamat sa inyo. Sobra pong talaga, hindi ko po alam kung paanong pasalamat pa po yung sasabihin ko kasi kundi dahil po sa inyo, siguro wala na po ako. Dahil po sa tulong niyo sa gamutan ko hanggang ngayon po, nandito pa rin po ako. yet here you are, you look healthy. At alayo na ng itsura mo sa ano. Anong current status ng kalusugan mo? Sa ngayon Annalisa? po, ano naman po, ikaw na magpaliwanag ng sinabi ng doktor. Kasi pag Juby, nasasabi ko, pag naisip ko, parang naiiyak na Hindi lang ka po ako. makapaniwala. Opo, sinabi sa akin ng doktor nitong mga nakaraan. Sa kanya Sige, ko na lang. ikaw ano, Juvie, ang Juvie, magkwento. go ahead. Explain. Ano po yung binasa na po yung PET CT scan ng result po niya. Ang sabi daw po, medyo mahirap daw po kasi ano yung cancer na pinaglalabanan niya. Tapos sabi po ng doktor na
Okay naman daw yung mga na-attend naman po niya yung lahat ng chemo. Tapos hanggang sinabi ng doktor na parang sayang lang daw yung pera pag ganun mangyayari. Tapos baka bumigay din yung katawan. Parang hindi naman ako makapaniwalang bibigyan. Nagtanong po sila kung sino po yung paano po bakit daw na-afford namin yung ganun. Sinabi po namin na yung pangalan nyo na tinutulungan po siya. Tapos yun, parang nagkaroon sila ng idea na, ay sige, tuloy na lang natin yung yung chemo niya. Ganun po yun. Parang nagkaroon ng gamot. Pero nung una po, sinasabi nila na Wala na daw pong gamot. wala na sa lahat ng tinake namin sa yung gamot, hindi siya nag-improve. Which is yung katawan mo, umokay, pero yung cancer nandiyan pa rin. So, kahit mag-chemo ka, kumbaga, nakahiga na lang sa kama is yung magiging mo na lang, ayun na lang yung magiging way ng buhay mo is yung chemo. Pero wala pong assurance na gagaling ka. Sabi sa akin ng doktor. Sabi ko, tapos sinabi ako ng doktor, may dalawang choice ka. Sabi niya, ano po yun, Dok? Yun nga na, it's either na magkikimo ka pero walang assurance na gagaling ka. Or, spend time with family na lang. Sabi Or ko, do Dok, both. sabi ko, Dok, parang dehado naman ako. Parang wala naman po akong mapipili doon sa choice nyo. Kasi, sinasabi nyo po na kahit i-continue ko yung chemo ko, wala pong kasiguraduhan na gagaling ako. Tapos ang sinasabi nyo po, once na mag-chemo ko na mag-chemo, mas makakasama rin po talaga sa katawan. Which is baka hindi ko man po maramdaman ngayon, soon mararamdaman ko yung mga epekto. Ikamamatay ko rin. So kung hindi rin po ako magkikimo, ikamamatay ko rin kasi pwede siyang lumala. Wala po Siyempre. opo. Pag hindi ka Saan po nagpagamot. ko pipili doon sa choice nyo? Napipili natin, mag-chemo ka. Oo, sabi ko, Oo. sinasabi kasi nila na kahit mag-chemo ka, parang pinapamukha nila sa akin na kahit mag-chemo ka, wala nang kasigurado na gagaling ka. Doon po ako sabi ko, bakit parang ganon? Lahat naman ginawa ko, lahat naman ng kung ano yung bawal, ginawa ko, yung gamot kahit napakasakit, napakahirap mag-chemo, ginawa ko. Kahit yung time na sobrang hirap during chemo, na yung ugat mo, yung feeling mo habang nakikimo, napakahirap, tiniis ko talaga. Kahit nagpapalpipate, kahit hindi ako makakain, talagang tiniis ko talaga na sabi nito, kain ka. Sabi ko, wala talaga akong panlasa. Kain ka lang. Hanggang kahit hindi ko siya malunok, kahit hindi ko siya ang ginagawa ko na lang, tubig na lang, para lang talagang bumaba lang siya sa lalamunan ko. Ma-feel ko lang na busog na ako. Okay na ako nun. Ano pakiramdam mo ngayon? Okay na po Okay ako ka? ngayon. Pero minsan po, nung nalaman ko na may tumubo na naman siyang na bagong bukol sa ovary ko, parang iniisip ko na, Dok, gagaling pa po ba ako? Sinabi na hindi kasi kami Diyos. Ikaw kasi ang makakaalam niyan kung makakaya mo pa ba. Kasi hindi namin masasabi na magagaling ka or hindi. Hindi naman kasi kami Diyos. Ayun lang po yung pagkasabi ng doktor sa akin. Diyos lang talaga naman makakaalam. Diba? Pero Sarili walang mo na lang karapatan po. ng kahit sinong Masyado tao na yatang- magbigay ng taning. Masyado yata prangka yung mga doktor mo. Opo, kaya May mga ways naman para sabihin ang mga ganyang bagay nang hindi ka Dapat parang mawawala ng pag-asa. Dapat we will do our best. Oo. 'Di ba? Kapit lang kung Parang ang hindi choice naman mo yata ay ganun mag-chemo, dapat. gagawin natin yung chemo without doubting your financial capability. Labas yun sa usapan. Pero ikaw, ang personal belief mo, anong nararamdaman mo? nung Ano, una po, parang nung mga araw po na nalaman ko po yun, ilang araw po akong hindi makatulog. Parang naisip ko na ina-atake po ako ng anxiety ko na parang wala rin po nangyayari sa nakemo. Pero ang iniisip ko, hindi parang paano mo naman nasabi na walang nangyari? Tignan mo naman yung katawan mo. Diba? Minsan kayo nakausap ko yung sarili ko. Ano naman yung katawan mo? Yung sinasabi mo na hindi worth it lahat ng pinaghirapan mo. Hindi. Worth it. Diba? Hindi naman talaga natin masasabi na ang cancer, mahirap. Mahirap po talaga. Pero, nung una sinasabi ko na, wag na lang akong mag-chemo. Parang, kasi, wala rin po talaga akong trabaho, yung partner ko. Siya lang po talaga, since na nagkasakit ako hanggang ngayon, siya lang talaga nagpo-provide. Siya lang talaga, wala talaga. Parang naisip ko na,
Huwag na lang ako mag-chemo, hintayin ko na lang mamatay ako. Sabi ko na lang gano'n sa kanya. Nagkagalit siya. Sabi niya, hindi ka ba na ang dami namin nagpapalakas ng loob mo, si Ma'am Tin, si Sir Julius Babo, si Sir Vlad, lagi ka niya chinachat pag na ka. Sabi niya, kaya mo yan. Eto na, malapit na tayo kumbaga parang sinasabi niya malapit na tayo makakuha ng red flag na mas maibaw, wag-iway mo na. I'm a cancer patient na survivor. Kaya mo yan, tuloy mo. Laking bagay pala sa buhay mo si Juvie.